Mahal, paano na tayo? Lahat namatay nakabantay sa atin. Huwag kang mag-alala, mahal. Tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon. Alam mo ba, mahal? Isa ka sa rason kung bakit gusto kong mabuhay ng matagal. Ka sa aking kayamanan at gusto kong malaman mo na isa kang rason kung bakit ako lumalaban. Please write article again that you made a mistake writing against Catholic Church and Spanish government. Why would I do that? Alam kong gusto mo pang makasama ng matagal ang iyong pamilya at hero. Anak, bakit tayo bakit sa ganitong punto? Paano ba? Paano na kami? Dahil sa mga Espanyol na yan, kaya nasira ang aking tahimik na pamumuhay. Wala na bang ibang paraan para makalaya ka dito? Ang aking buhay ay ialay ko lamang sa ating Diyos at sa ating bayan. Kailangan ay hindi pagsisihan kung ano ay mamamatay para sa ating bayan. Kahit pa, nag-aalala kami sa iyo, wala na bang ibang paraan para mapababa ang iyong resistensya? Huwag na kayong mag-abala pa. Dahil hindi papayag ang gobyerno, tandaan nyo, ako ay masayang lumaban para sa ating bansa. Lumapit ka, Trinidad. There is something inside, and you will look into it after they execute me. Mahal, paano na ako? Lagi mong tatandaan na mahal kita. Ito ay para sa iyo. Isa itong aklat ni Confess na may pamagat na Imitation de Cristo. Mahal na mahal kita, Rizal. Mga mamamayan ng Pilipinas laban kay Dr. Jose Portasio Rizal Mercado A. Alonso Realonda. Ang nasakdal ay nangarap sa korting ito sa salang rebellion, sedisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Siya ay sinampahan ng mga Kastilang otoridad sapagkat di umano'y nasasangkot ang nakasakdal sa pakikipagsabwatan sa mga kasapi ng katipunan sa pag-aaklas laban sa pamamahala ng Espanya. Hindi pa ba sapat ang mga ebidensyang nakalap? Sinabi ko sa lahat ng hindi rito, walang sino man ang di makalabag sa bansang Espanya para sa atin. Walang sino man ang maaaring kumontra kung anuman ang nais ng ating bansa. Sino man ang hindi gumawa noon ay nararapat na ikulong at ipapatay. Yan ang nararapat kay Dr. Jose Rizal. Gracias, Attorney Alcocer. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng depensa. Aking tinatawagan sa hukumang ito si Kapitan Luis Tabiel de Andrade upang ipagtanggol ang kanyang panig. Gracias, Señor. Buenos días a todos. Soy Teniente Luis Tabel de Andrade, ang manananggol na nasasakdal na si Dr. Jose Rizal. Sa maraming taon, ang pangalang Rizal ay naging simbolo na ng hindi mabilang na rebelyon.
Siya rin ang naging simbolo ng mga karaingan ng mga tao at ngayon ay nabibinbin siya ng panganib ng kamatayan. Ano ba ang naging kasalanan niya? Nagsabi ba siya sa harapan ng madla ng pagkamuhi o paglaban ng Espanya? Nadeklara ba siya sa madla ng kanyang paghihiwalay na rehimen ng Espanya? Idineklara ba niya sa harap ng simbahan at Espanya na lumaban siya sa kapangyarihan ng mga ito? Hindi. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao na yaman o sa dami ng kilala niyang tao. Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan na ngayon napapasa kamay ni Dr. Rizal. Gracias, Kapitan Tabil. Ngayon ay binibigyan ng pagkakataon at nasasakdal upang magbigay ng pahuli niyang depensa. Gracias, Senyor. Naipatapon ako sa dapitan at nanatili doon ng 4 na taon. Sa buong pananatili ko ay wala akong ibang iniisip kundi ang kalagayan ng aking pamilya at ang kabubuti ng aking bayan. Pinagbuti ko ang aking pananatili sa dapitan at sinikap ko maging produktibo. Nalaman kong kailangan ng Espanya ng isang doktor na tumutulong sa Cuba upang gumamot ng mga biktima ng digma. Dali-dali akong sumusulat sa gobernador general upang mag-voluntaryo, ngunit ito ay nakuha kong kapalit. Nakalulungkot isipin na may mga taong sumantala sa aking katahimikan sa dapitan at ginamit ang aking pagkawala upang idiin ako. Ngayon ay dinidiin ako sa loob ng korteng ito dahil sa mga paratang at mga kasalanang ipinupukol sa akin. Isa lang ang alam kong nagawa kong kasalanan. Iyon ay minamahal ko ang aking sariling bayan. Kasinungalingan ang ibinibintang nyo sa akin. Hindi natin ito dapat pagtalunan pa. Kailangang patulan ng kamatayan si Rizal dahil sa krimen na kanyang ginawa. Ngayon, ipinapahayag ko na sa inyo ang hatol ng korte. Ang nasasakdal na si Dr. Jose Rizal ay nahatulan ng korteng ito ng kaparusahang kamatayan. Ito ay pinagtibay ni Gobernador General Camilo D. Polavejia at ipinapatupad sa ika-13 ng Disyembre 1896 sa haganap na alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan. So ordered. Tumayo ka. Plano ng Panginoon to. It's normal. It's a matter, miss.